Iba pang anyo ng panitikan sa panahon ng mga Kastila. Halos lahat ng panitikan sa panahon ng mga Kastila ay nakatuon sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Ang mga dula tulad ng sinakulo at moro-moro ay may kinalaman sa pananampalataya. Matutunghayan sa sinakulo ang buhay at kamatayan ni Kristo sa krus at kalimitang itinatanghal ito tuwing mahal na araw. Sa mga kapistahan naman, kalimitang ipinakita ang moro-moro na nagtatampok ng tagumpay ng mga Kristiyano na lupigin ang mga Moro. Isa itong propaganda ng simbahang Katoliko upang ipakita ang kapangyarihan at superioridad ng pananampalatayang Kristiyano. Samantala, ang Flores de Mayo ay ginagawa upang dakilain ang Birheng Maria sa buong buwan ng Mayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at prosesyon. Ginagawa naman ang Santa Cruzan sa huling araw ng Mayo bilang paggunita sa pagkilala ni Constantine the Great sa Kristyanismo bilang state religion ng Roman Empire noong ika-300 AD. Sa kasalukuyan ay nagiging animo beauty pageant ito na kinatatampukan ng pagparada ng mga naggagandahang dalaga at nagkikisigang binata. May isang dulang tinatawag na tibag na ginagawa sa Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Rizal at Bicol, na ang paksa ay ang paghahanap ni Santa Elena sa mahal na krus na pinagpakuan at kinamatayan ni Kristo. Bahagi rin ng sinaunang teatro noong panahon ng mga Kastila, ang sarsuela na kinatatampukan ng mga dulang may salita ng pag-awit, drama o katatawanan. Sa panulaan ay lumaganap noong ika-17 siglo ang koridong Ibong Adarna na tumatalakay sa paghahanap ni Don Juan sa Ibong Adarna na ang awit ay lunas sa karamdaman ng ama niyang si Haring Fernando. Ang estruktura ng korido ay tulang may tig-8 pantig bawat taludtod. Ang salitang korido ay galing sa salitang Mexicanong koridor na nangangahulugang kasalukuyang pangyayari. Ang Mexicanong salitang koridor ay mula naman sa Kastilang kokorido. Ito'y isang anyo ng tulang romansa na naglalarawan na pakikipagsapalaran sa buhay ng mga kababalaghan at pantasya, nagpapamalas ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaginoo. Narito ang ilang piling saknong ng Ibong Adarna. Ilan lamang ang mga nabanggit sa halimbawa ng mahalagang saknong mula sa Ibong Adarna na sumasalamin sa paniniwalang umiiral sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Isa pang anyo ng panulaan ay ang awit na binubuo naman ng tig-12 pantig bawat taludtod. Ang pinakasikat na awit na nalathala noong 1838 ay ang Florante at Laura na sinulat ni Francisco Balagtas, ang kinikilalang ama ng panulaang Tagalog. Kung tutusin ay tulad ito ng Moro-Moro na nagpapakita ng labanan ng Kristiyanong si Florante laban sa Muslim na si Aladin. Sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya ay magiging magkaibigan sina Florante at Aladin, ganoon din ang mga kasintahan nilang sina Laura at Flerida. Ilan sa mga piling saknong ng Florante at Laura ay ang mga sumusunod. Ang ebolusyon ng mga paksa ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Mula sa paksang panrelihiyon na humubog sa kamalayan ng ating mga ninuno, ay nalantad pa rin ang katotohanang ang Pilipinas bilang sakop ng Espanya ay hindi malaya. Ang mga ritual at palabas tulad ng Sinakulo, Flores de Mayo, Moro-Moro at marami pang iba ay hindi sapat upang pagtakpan ang paghihirap ng mga Pilipinong nakakaranas ng pagkasamantala mula sa mga prayle at mga tagapagpatupad ng batas. Lumilitaw na ang Florante at Laura
ay ang may malaking impluwensya kina Dr. Jose Rizal na 2 ulit ginamit ang mga saknong ni Balagtas sa nobela niyang Noli Me Tangere at kay Andres Bonifacio na ang estilo ng pagtula ay di nalalayo sa estilo ni Balagtas. Sa panahong umuusbong ang paghahangad ng kalayaan, ang Albania sa Florante at Laura ay naging paglalarawan ng Pilipinas at ang mga makabuluhang saknong ni Balagtas ay nagsilbing basihan kung papaano dapat palakihin ng anak. Saknong 197 hanggang 203. At kung bakit ang isang bansang alipin ay dapat ipaglaban, saknong 14 hanggang 19. Nakapag-ambag ang Florante at Laura sa paghubog ng pananaw ng mga Pilipinong dapat maghangad ng mas mahusay na pamamalakad mula sa gobyernong Kastila at nang di makamit ay nagluwal ng himagsikan noong 1876.